Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ngayon titignan po natin ay general love reading. So tingnan natin kung kaninong energy makukuha natin ha. Paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate. Take what resonate and leave what doesn't. Okay, tingnan natin saan kung kaninong reading ang ngayon. Love reading. Overall energy. Guys, don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa mga videos na i-upload natin, okay? Okay, perseverance. So, sa nakikita ko dito, siguro nagbabalik alindog kayo or ng person mo and gusto nyo mag-exercise, ganyan, napag-desisyon nyo na magda-diet kayo together, mag-exercise kayo together, and ayan. And sa nakikita ko, may mga binabago kayo sa sarili nyo or sa relationship nyo para mas maging better kayo as a person and mag-improve yung relationship nyo. Sorry, excuse me. So, ayan. So, mahal nyo talaga isa't isa, tinetreasure nyo, and mas iniisip nyo yung kagandahan ng isa't isa. Like, yung mga, hindi nyo masyadong pinapansin yung mga flaws. Parang tinatanggap ninyo yun. Ayan. So, nakikita ko naman chill lang kayo, very happy, ganun. Yan natin. Guys, kung gusto niyo pala magpa-private reading, nasa description box below sa Facebook or sa Instagram. Okay, sa nakikita ko dito, may mga inaayos kayong papeles, documents ng person mo. Or kayo, like, may mga inaayos kayo. Ayan o, siguro may pag-travel sa inyo, may, siguro bibili kayo ng ticket or documents, visa, ganyan. May pupunta sa inyo sa malayong lugar. Yan, nakikita ko kayong dalawa busy or ikaw. And yung person mo nai-stress na baka dahil magkalayo kayo, nag-overthink, ganyan. And sa nakikita ko dito makatulog kakaisip. Ayan o. And may mga involved din dito na mga malalapit sa inyo. Ayan. And sa nakikita ko baka mas bata to or sa inyo or may involved dito ng mga bata. May iniisip yung person mo ng mga bata na siguro single mom, single dad. And sa nakikita ko baka malayo siya or ikaw sa anak niya, ganyan. Ayan no, siguro dalawa yung anak nitong person mo or ikaw. So tingnan nyo na lang. And sa nakikita ko, may involved din sa'yo ditong isa, parang nagkakagusto, pero mataas ang pride dito eh, nag-aalangan siya. Pero niloko ka nitong taong to, pero minamanifest ka pa rin niya. Pero nagmamatigas naman siya. And sa nakikita ko na ikaw pa rin yung dream girl niya, naisip-isip, ganyan. Gusto na niya ng peace of mind. And sa nakikita ko, parang nagpapakabis ito sa work eh, para hindi ka maisip. Ganyan yun nasa sense ko. Ayan. Tingnan pa natin. Ano yung papakita? Dalawang tao yung nag-iisip sa'yo. Natin. Love reading ng collective. Madalas yung makaisip. Trap. Okay, yung isa sa mga dito, parang feeling nila na na-trap na sila sa connection nila or meron ditong feeling victim na wala nang magagawa. Nandiyan na kayo sa sitwasyon na yan. So, ganun. It's either you or your person. Or meron tong person mo na parang pinagsisihan niya na nagawa niya. Parang na-trap na lang siya. Ganun. So, ayan. So, meron dito hindi nagpapakatotoo sa nararamdaman nila. And, parang meron ditong, alam mo yung hindi pa sisigurado sila na-feel nila. Ganyan.
So, or baka ikaw, nakikita mo yung person mo, hindi nagpapakatotoo, ganyan, nagpe-pretend. Or baka may mga hindi sila sabi sa inyo person mo, hindi ka lang aware. So, ayan, try. Pero may nakita akong success sa inyo. And nakita ko na mahal nyo na may isa't isa. Siguro may mga bagay lang na siguro may mga para ini-explore na nararamdaman, iniisip, ganyan. And sa nakikita ko dito, consistent naman tong person mo. And magiging consistent pa to. And ayan may mga matatagumpayan kayo together, or ikaw or yung person mo. Marami kayong ma-achieve. And soulmate kayo. And nakikita ko may gift na paparating, may promotion, ayan, baka bigyan ka ng person mo ng gift, ganyan, and baka magdo-donate kayo, ayan, so baka may surprise sa'yo yung person mo. Okay, so tingnan natin anong feelings or pwedeng gawin ng action again ng person mo, feelings or action ng person mo. Natin feelings and action ng person mo. Okay, so itong person mo, meron siya iniisip dito parang hindi pa siya sigurado, hindi ko alam. Tingnan natin kung sa connection nyo or sa mga ginagawa niya from the past. Okay, sa partnership. So, nakikita ko naman na may partnership sa inyong dalawa, mahal isa't isa. Siguro may mga bagay lang na hindi pa siya sigurado. And may pag-travel, baka magkita kayo. And sa nakikita ko, or baka ikaw itong hindi pa sigurado sa person mo. And ayun, may pag-travel, magpag-aantay. Meron kayong talaga, pinag-aantayan na travel tong person mo, ganyan. Malayo-layo to. Saan ba kayo pupunta? O yung person mo. King of Swords. So, itong person mo, nag-iisip to, matalino tong taong to. Mas ginagamit niya yung isip niya kaysa sa puso niya. And marami tong iniisip matalino tong taong to. Talino siya. Ayan, okay. So, may new beginning na paparating sa inyo. Parang gusto niya magsimula, magkaroon ng fresh start, and gusto niya na iwan yung mga past, ganun. Ayan. Knight of Pentacles. So, ito, mabagal lang to. Baka hindi pa okay masyado yung finances niya. Pero nakikita ko, babawi ito. Marami itong plano, and marami itong pangarap sa buhay. And, as in, marami siyang gustong ma-achieve and gusto niya maging successful siya. Kasi ito parang medyo mapasensyoso. So, gusto niya maging maayos lahat ng yung kaperahan niya. Ganon. Parang sigurista, ganon. Ayan, medyo nag-iipon siya ngayon or kuripot, ganyan. Medyo controlling, bossy, and pagdadalawang isip kasi yung finances nga hindi okay. Ayan. Tignan pa natin. Paparating sa connection niya pa. Outcome ng connection niyo. Tignan natin. Outcome ng love reading. Pa natin. Kung anong papakita. Knight of Pentacles. Ayan, so masipag tong taong to, magsisipag. Talagang may goal siya sa inyong dalawa sa buhay niya. Gusto ko niya bigyan ng stability. Yun nga lang, medyo mabagal, pero he will get there or she will get there. So, ayan. Ayan, Three of Pentacles. So, may collaboration sa inyong dalawa, and may mga kinakausap siyang kaibigan para siguro gusto niya mag-business, ganun. Inaalam niya lahat. And sa nakikita ko, magtutulungan kayong dalawa when it comes to finances and success and stability. Gusto niya ganun. Nine of Swords. So, itong taong to, hindi makatulog, nai-stress, ganyan. Siguro nga, stress siya sa finances niya, ganyan. So, wag mo na lang siya masyadong i-pressure. Ayan. So, siguro magtatrabaho na kayo or siya, baka walang tulog, ganyan. Pagod in the future. And then, ayan. So, sa nakikita ko, magiging masaya naman kayo.
and kayo ng person mo, and masaya siya sa'yo. Ayun nga, medyo apektado lang talaga yung finances, and medyo cold tong person mo. Tignan pa natin. Ayan, 8 of Wands. So, may pag-travel, may success. So, yun nga, iniisip-isip yung finances. Medyo hirap ngayon. Pero, may pera naman. May okay naman. Kasi, alam mo yun, hindi siya masyadong okay. Pero, nagiging masaya naman kayo. And, may pag-travel, may communication na paparating. Ayan, may success. Ayun, no, maging patient lang daw kayo sa isa't isa. Ayun, no, may wish fulfillment. May matutupad kayong pangarap. And may offer nga ng promotion, ganyan. Ayan, no, magiging okay yung kaperahan nyo. Siguro magtulungan na lang kayong dalawa. Yun yung gusto niya ngayon. May new beginning ako nakikita. Tingnan pa natin. Oops. Ex-lover. So, ayan, may baka ex mo na to or ex mo nag-iisip-isip sa'yo. Ayan, gusto niya mag-offer ulit. Gusto niyang makipag-connect sa'yo. Antay ka, baka makapag-communicate yung ex mo sa'yo, ah. Safety and comfort. So, sa nakikita ko, you feel safe naman dito sa person mo and comfort zone mo siya. At yung isa din yung person mo. And, alam ko may sarili kayong mundo. Ganyan. Pa natin. Ayan. So, him. So, ano to? Medyo very manly tong person mo. And gusto niya maging safe ka sa kanya at comfort. Ayun, no? Medyo may silent treatment lang ngayon. Baka wala kayong contact kasi may mga tinatago siya sa'yo. So, nainis ka. May third party na involved. And yung iba sa inyo, nag-heal, ganyan. Baka nga ex mo na to. And yung ex mo sa'yo lang siya naging komportable. Pero ma-pride siya So, bahala siya, di ba? Pabayaan nyo siya. Huwag kayo unang gagawa ng move. Diba natin? Paparating. Connection. The bleeding. Divorce. So, dito may mga may nag-experience ng divorce. Baka yun yung inaayos yung papeles or yung person mo. Or sa iba sa inyo, may breakup na nangyari. And, ayan, no, baka nangyari to, Mercury retrograde, or may communication issues. So, mag-ingat lang, malapit na din yung, next month, Mercury retrograde na. So, ayun, huwag daw ka gagawa ng decision. Moving, ayan. So, may paglipat, baka sa Mercury retrograde, baka magkita kayo, and baka mag-change relocation, ayan, no, communicate, compromise, forgive, and work it out. So, yun naman na importante sa relationship, yung mag-communicate kayo, magkaintindihan, magpatawad kung kaya, at i-work out nyo. Pero kung hindi na, then, ayan, no, diba? Let go. Magkaroon kayo ng room para sa new beginning. So, nakikita ko, merong new beginning, at siguro may mga bagong trabaho dito, bagong company, may bagong titirhan, or kayo ng person mo, ganyan. Magsisimula kayo ulit. Ayan, so tingnan naman natin general reading. Tingnan natin kung career, family, friends, or what. Sa general reading. Ayan may success na talaga paparating sa inyo. And nakikita ko in the near future, sa mga susunod na week or buwan, magkakaroon ng changes sa inyong finances. Magiging, siguro may may promotion, may magkakaroon ng trabaho dito. Ayan may success talaga na paparating. And may big amount of money ako nakikita. Ayan, so ingat ka lang, baka machismis ka. And alam mo yun, medyo siguro kinakabahan ka sa bago mong tatahakin, bago mong work, ganyan. And ayaw mo magkaroon ng problema. Ganun. Ayan, pero huwag ka na mag-alala kasi
may mga paparating dito na good news. And nakikita ko naman good news. May mga documents nga na kayo na aasikasuhin, or may mababalitaan ka na matutuwa ka, ganyan. May mga visa na approve dito. Ayan, commitment. Baka mga kontrakto, may magsasign na kayo. Ayan, may kita kong pag-travel. May mga mag-abroad ba dito? Ayan. Ayun lang. So, meron lang dito na isang, siguro mom or dad mo na nag-iisip sa'yo, gusto na mag-retire, kasi matanda na. Ayan. So, iniisip-isip ka nitong taong to, nag-aalala sa'yo. Ayan. So, may good news talaga na paparating sa'yo. And, sa nakikita ko, matagal mo tong pinag-pray, winish. Ayan. Kung ano man yan, congratulations. Ay, tingnan natin, nakalimutan ko ilagay. Ano message sa'yo ng person mo? Message sa'yo ng person mo. Message sa'yo ng person mo. I know that I crossed the line with you. Oh. Ayan. So, nawalan siya ng, niya yung boundaries mo. Nagsisisi siya. I feel you leaving me behind. So, siguro ex mo to. Feel niya na wala na siyang pakialam sa'yo, wala na siyang naririnig. And, alam mo yung nakamove on ka na talaga. Ayun, sometimes I stay awake thinking about you. So, ayan, hindi makatulog itong taong to. Sabi ko naman kanina na i-stress siya kakaisip sa'yo. Sino ba yan? Okay, tingnan natin advice ni Universe. Advice para sa inyo. Advice ni Universe para sa inyo. Confidence. It comes with time and practice. Siguro dito mga kinakabahan sa mga bago nang tatahakin or sa relationship nyo. Maging confident lang kayo. And sometimes kailangan natin ng pasensya, mahabang pasensya sa mga bagay-bagay. Ayan. And magantay ka lang, magiging okay din ng lahat. Ano natin? Advice yun. Ayan, this situation is safe. So, yung ka naman daw, huwag ka masyadong mag-alala. Kasi, kung ano man yan is, magiging okay nga. Baka masyado ka na nag-overthink. Ayan, so tingnan pa natin. Tingnan natin, advice ni Universe. Ayan, it's chance to explore new opportunities and experiences. So, yun nga, baka nga bago yung work nyo, or bago yung tatahakin nyo, new position. Ayan, so, kailangan natin mag-change na mga opportunities. I mean, new experiences. Ayan. Tingnan natin. Tanong kayo. 1, 2, 3. Tingnan natin. Sagot. Isip ko yung question. 1, 2, 3. Sorry. Ay! No. Second. Number 2. Helpful people. May mga tutulong sa inyo. And big happy changes. Sa number 3. 1, 2, 3. Ayun yung mga sagot sa tanong nyo. So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Bye-bye.